Assalamualaikum, buenos dias, Hap Isabela. Mula sa City Information Office, ako si Christine Lim ang maghahatid sa inyo ng Hap Isabelang balita para sa araw na ito. Pamahalaang lungsod ng Isabela, naghandog ng year-end incentives sa mga support personnel nito. Business one-stop shop, umarangkada na sa lungsod ng Isabela. Office of the Vice President, naghandog ng libreng wheelchairs sa mga may kapansanan at mga senior citizens sa lungsod. Mga aral na hinabili ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, tampok sa taunang paggunita sa kanyang araw. Bago pa man matapos ang taong 2023, naghandog ng year-end incentives na nagkakahalaga ng 5,000 piso ang pamahalaang lungsod ng Isabela sa mga support personnel nito, kabilang na ang mga job order at contract of service na mga empleyado ng pamahalaang lungsod, mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, daycare workers, barangay information officers at mga volunteers ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang pa-incentive na ito ay ayon sa inisyatiba ni Punong Lungsod City Jaliatura Binhataman na layuning suklian ang pagsusumikap ng mga nasa likod ng tagumpay ng pamahalaang lungsod ng Isabela sa buong taon. Samantala, sa pangalawang araw pa lamang ng taong 2024, umarangkada na ang operasyon ng Business One-Stop Shop o BOSS sa lungsod ng Isabela. Ang detalye ni Kit Galos. Sa pangunguna ng Business Permits and Licensing Office ng lungsod, nagsimula ng tumanggap ng mga aplikante para sa magpaparehistro ng negosyo o magpaparenew ng business permit sa pamamagitan ng Business One-Stop Shop o BOSS ang lungsod ng Isabela. Ang BOSS ay isang programa ng gobyerno kung saan maaaring pumunta ang mga negosyante at iba pang individual upang irehistro ang kanilang negosyo o di kaya i-renew ang kanilang business permit sa pamamagitan ng mabilisang pagsusuri ng kanilang aplikasyon gamit ang sistema na itinataguyod ng Business Permits and Licensing Office. Sa lungsod ng Isabela, ang operasyon ng BOSS ay mula ika-2 ng Enero hanggang ika-19 at isinasagawa sa ground floor lobby ng Isabela City Hall. Actually, BOSS is simply called as Business One-Stop Shop. This collocates all endorsing personnel or offices involved in the business permitting process, both new and renewal of business permits. The main objective of the BOSS is to reduce and streamline processing time for business permit applications that is being stipulated under RA 11032 or Ease of Doing Business. One of the objectives also is to help increase and improve local tax revenues and also to facilitate and smooth operation of businesses by ensuring compliance by the applicants or clients. And finally, to encourage businesses to apply for business permits both new and renewal. Nisisitakat kita man apply para legal todo el di aton kuan negosyo. Pati pwede kita ayuda ng gobyerno. Paalala sa mga negosyanteng hindi pa nakapag-apply ng permit, narito ang mga kinakailangang ihanda at proseso. Kit Galos, Balitang Happy Isabela. Sa suporta ng Office of the Vice President Sara Duterte, namahagi ang pamahalaang lungsod ng Isabela sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Office at City Persons with Disability Affairs Office nito ng 10 wheelchairs handog para sa may kapansanan at senior citizens sa lungsod noong ika-28 ng Disyembre. Ang mga naging benepisyaryo ay mula sa Barangay Busay, Begang, Campurna Zone 2, Market Site at Aguada. Sa Isabela, layunin ng pangalagaan at suportahan ang kalusugan at kahalagahan ng lahat. Samantala, lungsod ng Isabela nagsagawa ng seremonya sa ika-127 na anibersaryo ng araw ng pagpapasakit ni Dr. Jose Rizal kung saan tampok ang mga aral na kanyang hinabilin sa mga Pilipino. Yan ang tinutukan ni Shane Swalin.
Bilang paggunita sa ika-127 anibersaryo ng araw ng pagpapakasakit ni Dr. Jose Rizal na may temang Rizal Pundasyon ng kahapon, isinasabuhay ngayon. Isang seremonya ang idinaos ng pamahalaang lungsod ng Isabela noong ika-30 ng Disyembre sa Plaza Rizal, lungsod ng Isabela. Naghandog ng mga bulaklak sa monumento ni Rizal ang mga dumalo sa seremonyang ito. Kabilang narito ang iba't ibang opisina ng pamahalaang lungsod at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Nasundan ito ng hudyat bilang pagpupugay sa buhay ng pambansang bayani at ang mga aral na pinamana nito sa bansang Pilipinas. Rizal Day is actually giving us hope. Despite all the adversities, we can be heroes in our own way. Most especially for us teachers who are in the Department of Education that kami po ay nagsisilbing gumagabay po sa ating mga bata upang maganda po yung kanilang kinabukasan. So yun po para sa akin yung essence ng Rizal Day celebration. Si Jose Rizal, ginamit ko bilang gabay sa buhay serbisyong bayan sa pag-ayos ng dapat ayusin sa ating lalawigan. Gabay ko rin si Jose Rizal bilang matinong isang negosyante kasi mula bata nabasa ko ang kanyang talambuhay na hanggang ngayon dala-dala ko at itinuro ko rin sa pagdisiplina sa aking mga anak. So dapat gawin ng lalo na ng bagong henerasyon aalamin ang magagandang turo ni Dr. Jose Rizal. Bilang kinatawan ng pamahalaang lungsod at ni Punong Lungsod City Jalia Turabin Hataman, nagbahagi si Vice Alcalde Julkifli Saliman ng kanyang mensahe kung saan binigyang diin niya ang mga aral na hinabili ni Rizal na kahit sino man ay maaari rin maging katulad ni Rizal. Naniniwala po tayo na lahat tayo pwedeng maging dakila. Lahat tayo pwedeng maging Rizal. Sino si Jose Rizal? Taas noo kapatid na nabubuhay na marangal, ikaw, tayo pong lahat si Rizal. Shane Sualing, Balitang Happy Isabela. At yan ang nakalap na Happy Isabelang balita hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ang iba pang Happy Isabelang balita sa susunod na linggo. Muli, ako si Christine Lim at ito ang Balitang Kahanga-hanga, Balitang Tatak Hap Isabela, Balitang Hap Isabela.